89.5 Naga City. Anong M ang masarap? Usapang masinsinan. Usapang makabuluhan. Usapang mabilisan. Usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pinipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Usapang M, Usapang Moment. Dahil ito po ay isang pagkakataon para makausap po natin ang nagbabalik na dati nating na job interview sa ating Taano Ika program. Walang iba kung hindi ang ating counselor-elect na si Mr. Nathan Serio. Hello sir, welcome and congratulations! Thank you, Mama Hana, and good morning po sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong programa. Ayan, salamat po sa pagbisita at sa pagbabalik po dito sa aming station. Nag-drop by lang po si Konsehal kasi po gusto niya lang po magpaabot ng kanyang pasasalamat sa inyong lahat. So ibigay ko na po ang pagkakataong ito sa ating Counselor-elect na si Sir Nathan Serio. Unang-una ay pagpasalamat sa inyo, sa iyo in particular, sa ikaw yung isa sa mga nag-interview sa akin ng campaign period na maganda yung pagdaloy ng interview at marami ang nakapanood sa online and nakarinig sa radio at nagustuhan nila yung takbo ng interview. Very informative daw. Maraming salamat. Salamat din po. At dito rin sa radyo natin, dito sa Naga, unang napakinggan yung parang ads ko. At parang boses mo yun, ha? Ay. Maraming salamat. Ginamit ko yon even sa pag-ikot-ikot ng aking mga tura-tura sa mga barangay, mga iskinita. Naka-recorded yon na isang sound system na portable. Yung boses mo kung saan-saan nakarating. Maraming salamat. Salamat din po. Kaya panalo si Nathan. Ayan. Anyway, gusto ko rin pasalamatan po yung more than 32,000 na nagboto sa akin dito. Kahit hindi ko personal na kausap dahil mayroon tayong malaking limitasyon, and yet nagtiwala sila at binigay yung sa kanilang sagradong boto para sa akin. Maraming salamat po sa inyo at hayaan po ninyong suklian ko kayo ng magandang serbisyo bilang konsyel ng Naga. Malaking tulong din po yung suportan mga barangay. In particular yung halos lahat panalo ako sa 27 barangay ng Naga, barangays ng Naga. At higit sa lahat yung barangay ko mismo. First time na mag-top notcher ako sa barangay ko. Lahat na presinto, cluster precinct, runaway si Nathan doon na Barangay Triangulo. Salamat kay punong barangay Munix Arevalo at sa lahat ng mga taga Triangulo. Malaking tulong din yung suportang ibinigay, yung endorsement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa mga miyembros ng Iglesia. At of course, malaking bagay yung suporta na pinakita ng mga department heads at employees ng City Hall. Because of them, yung mga organizations na mga hawak ng mga offices, concerned offices, ay open din sa support sa akin. Iba naman kung ibang body language ng hindi gusto sa akin, yung mag-aalangan yung mga organization nila. At yun, malaking bagay na nalo tayo. Marami pang ibang mga organisasyon actually, pero yung iba, wala akong permit na sabihin on air. Gusto kong pasalamatan yung BH Party List, bagong henerasyon, kasi all the way din siya. From the very start, nagkaroon ako ng momentum at na-sustain yun until the end. Kasama ko siya sa meeting de Avance sa Plaza Rizal. And malaking tulong din yun.
kahit maliit na grupo lang, maraming salamat sa BH. Ano pa? Yung Alpha Kappa Rho Fraternity, gumalaw na masyado para sa kandidatura ko. The other fraternities, ganun din. Alpha Pi Omega, Sigma Lanu Dapi, Sarong Banggi. Yun, marami kong tumulong kay Nathan. Siguro naawa dahil pilay ako. joke lang, Sir, joke no? lang. Anyway, maliban doon, yung mga civic organizations, yung Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, maraming clubs, chapters dito niyan sa Naga, lahat nagkaisa para sa akin, mga agila. Ay, alam naman nilang dati akong Secretary General nung araw, 2009. At yun, gusto nilang yung isa sa mga agila ay maupo sa Konseho ng Naga. Ayan sir, siguro maraming tumulong kasi gusto nila yung seryosong serbisyo na nasabi mo po sa amin nung ikaw po ay aming na-interview. Yes. So sir, ngayon po na ikaw po ay nahalal na, ano po ang may expect nating mga nagenyo sa serbisyong, seryosong serbisyo ni Nathan Serio? Opo, may mga particulars din po tayong gustong ibig gawin. Pero for now, yung sabihin ko sa inyo, yung pagpapatuloy natin yung seryosong serbisyo. Ibig sabihin, committed tayo sa good governance. Ayaw natin ng red tape, ayaw natin ng graft and corruption, ayaw natin ng abuse sa power. Ang gusto natin yung hindi mo kailangan ng padrino para makuha yung dapat na serbisyo sa gobyerno. Yun ang gusto kong mangyari in general. At yung guiding principles ko po ay doon maayon yung mga gagawin ko. Ang isa yung legal maxim, Salus Populi Suprema est lex. The welfare of the people is the supreme law. Kaya kung hindi yun tugma yung mga proposals ng administrasyon, ng ruling party, I'm sorry to say, hindi pa ako susuporta dyan sa inyo. At kakampi ko yung tao. Dapat. Kasi yun naman ang sadya ng gobyerno. Kabutihan ng tao yung dapat nating yung common good. At isa pa nga sa mga principle ko, yung sinabi ko nga sa kanila in one of our meetings, kako, sana naman hindi kayo mag-decide based on party lines or gusto niya lang i-protect yung pangalan ng partido. Yung interest ng tao yung dalhin nyo. Sabi ko, gawin yung guiding principle, i-observe niyo yung sinabi ni Presidente Quezon. Ano bang sinabi ni Quezon? My loyalty to the party ends where my loyalty to my people begins. Ayun. Sana ay may matutunan din lahat dyan. Kaya yun po yung mga asahan ninyo sa akin. May mga particulars, sabi ko nga, na gusto kong mga priorities. Una, ayusin ko yung blood program. I will make it robust para sa lahat ng panahon kung may nangangailangan na-assist yung kailangan na blood requirements niya. Even yung mga kapamilya natin o mga taga-naga na na-confine sa private hospitals or government hospitals in Manila, kung kailangan ng blood transfusion, hindi magproblema yung pamilya. Malaman lang natin and we can assist. Tawagan natin yung Philippine Blood Center or even the blood bank of the Philippine Red Cross. Mag-establish tayo dyan ng network. Tsaka, ang gusto kong mangyari sa blood program ng Naga, may kakayahan tayong tumulong sa mga LGUs na nagkaroon ng problema sa lugar nila, malaking disaster. Minsan, nangyayari na lang yun. Kailangan capable tayong tumulong kung kailangan ng blood stocks. Yun yung so far as blood program is concerned. Yung isa pa yung sa PWD. PWD baga ako. At ako yung ama ng Persons with Disability Affairs Office ng Naga. Ordinance ko yan para yan ang reason kung bakit na-create yan. Nag-assist. Gusto ko yung services niyan ay mas maayos pa kaysa sa ngayon. Mas ma-improve. And then the program on the urban poor,
yung housing, maraming problema narinig ko. Basically, gusto ko yung kung kuwang ka na, paid ka na sa lote, immediate ibigay sa iyo yung deed of sale ng gobyerno at yung kopya ng titulo ng lupa na binili mo para secured ka at meron kang kwan. 'Di ba pwede mo yung kung gusto mo mag-loan ng housing, pagpatayo ng bahay, pwede mo yon collateral. Meron ka ng kakayahan. Yung mga gusto ko, mga simple lang. Meron din mga hindi sektoral na plano. Number one sa isip ko yung water supply. Basic need yon. The other day, galing tayo sa isang barangay sa Pagdaykon, Mabulo, Fiesta. Yung complaint nung isang bahay na doon ako nag-lunch, mahigit isang taon na raw, lagi silang nagbabayad monthly ng 125 minimum, pero hindi naman tumatakbo yung metro kasi walang tubig. Doon medyo maraming kwan na doon yung relocation site at kawawa naman. And I think hindi lang yan yung problema sa water dito sa Naga. Sabi nga ni Station Manager Mafe at ating Namasped President dito sa market, even dito sa market nagkakaproblema ng water supply. So obligasyon ko po yan na paghanap ng paraan, being a councilor at may oversight sa mga public utilities, na ipaabot yung kuan na yan at hanapan, maglatag ng possible solution. May nakita naman tayong solusyon at kailangan lang natin na mayroon tayong boses pag July 1, tapos na mag-o-taking, konsyal na tayong totoo. Yun ng mga panahon na you will hear the details. Ayan, sigurado po na marami nang excited, maraming natutuwa, at marami talaga naglulook forward sa mga programa mo po na talagang nakahanda na, ilalatag na lang para po sa ating mga Nagueño. Yun nga po yung sunod kong tanong, kung kailan po ba official na matatawag na councilor si Sir Nathan? Kailan po yung sa July 1 pa po panunungka? kami mag-assume. July 1, 2025 ngayong taon. At usually, ang o-taking niyan ay a day before. Aywan ko kung sabay kami sa majority. Dalawa kaming independent. Baka invite kami. Sabay na lang kayo. Okay din. Baka naman po, Mag-usap pa kami sa 28 and 29 ngayong May. Yung internal rules and procedures ng sanggunian, nandiyan na mamadya na yung anong mga committees sa sanggunian, standing committees, nandyan na pag-usapan sino yung chairman, sino yung mga members, at mga detalles, kailan ba yung natin, session, regular, mga ganyan, pag-usapan na dyan sa internal rules and procedures. And papag-usapan na rin sa 2 days na yan yung executive legislative agenda. Anong gusto naming mangyari for the next 3 years? Para okay naman yung inisip ni incoming mayor na prepared na. Sabi nga niya, pag-landing ng eroplano, takbo. Tumatakbo. Hindi yung pag-landing, stop. Takbo. Kaya, okay din. Prepared din tayo sa mga ganyan. No? Yung panahon ni Ponto Jess Robredo, ganun talaga yung style namin. Bago pa man mag-start yung prepared kami. Yung official start ng pag-assume ng trabaho, prepared ka na ng mga gagawin. At parang sa system ko na kuan ko na yon. Standard procedure na yon. Hindi na nakakabigla. Ayan. So hopefully po, since isa lang naman po ang syudad na pagsisilbihan nyo, ang mga Nagueño pagsisilbihan nyo, hopefully naman wala nang faction, wala nang lalo na po sa oath-taking, sarabay na sana. Oo. Ang sabi ko nga doon sa meeting na pinatawag ni Mayor Robredo, nag-request siya, right after the proclamation, ang sabi ko, magkasararo kita, as in magtarabangan para sa padangatang syudad kang Naga. Kami niya ako, kami ni Jokno, napili niya ako independent candidate for councilors.
ginusto kan mga tao na igwang independent councilor sa laog kang konseho, dahil niya ako kamo matakot, dahil kamo maakuan, maalangan sa muya, iyo, respeturan ta si sinabi kan mga tao, ang boses kan mga tao, boses kan Diyos. Diba? Vox Populi, Vox Dei. Kami niya ako, pig mamawit mi man ni Jokno, ang karahayan kang naga, kaya dahil niya ako kamo matakot. Pero may obligasyon niya ako kaming magtuyaw kung igwang dapat tuyawon. May obligasyon niya ako kaming magkontra kung dapat igwang kontrahon. Kaya niya ako, dahil ka mo mabigla kung kami arog kayan. Naintindihan man nila kung saan kami hali, as in, ano man ang samuyang sitwasyon. Kaya, pag dahil kami nagirong ni Jokno, na dapat nagigirong kami, hagadon ko po sa Indo, sa publiko, sa media na to call our attention. Dahil magturog sa pansitaan. Iyo, obligasyon mo yan. And araming bilang independent na maabot sa arog kayo na punto pag kami nanggana na igwang mga bagay na dapat harus sa abo kaming magturog. Kung ano mo, tangaring si intereses kang banwaan, maprotehir man. Bako sa na si interes kang partido, ruling party. Kaya po, laumon po nindo ang aksyon sa sanggunian kan sarong agila. Ayan. So ngayon, sir, hindi ko matawag na huling mensahe kasi alam ko this is just the beginning. So, Oh, yes, ma'am. hingi na lang po ako ng mensahe mo para sa ating mga Nagenyo. Wow. Sa muli ay nagpapasalamat po ako, si Nathan Sergio, sa inyong lahat, sa tiwala at suporta yung binigay ninyo sa akin. Kahit hindi ko man kayo napuntan sa bahay, nakausap para kuminsin magboto sa akin, and yet, nagtiwala kayo at binoto nyo ako noong May 12 at ngayon ay uupo bilang konsyal ng Naga. Maraming salamat po. Maraming salamat po uli and congratulations, Councilor Nathan Sergio. Ayan po mga kaibigan, napakinggan po natin si Councilor-elect Nathan Sergio at nako, alam ko handang-handa na kayo, lahat kayo excited sa kanyang pagbabalik sa ating sangguniang panglungsod ng Naga City. Ito po ang Usapang M, Usapang Moment with Councilor Nathan Sergio dito po sa 89.5 Radyo Natin Nationwide in Naga City. Ako po si Mama Jana. Maraming salamat po and to God be all the glory. Thank you. Anong M ang masarap? Usapang masinsinan. Usapang makabuluhan. Usapang mabilisan. Usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pilipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. All over the nation, we're here for you. Friendly companion